Oh, masayang araw mga ka-PL. Bago po natin pag-usapan ang kapalpakan ni Marcos Jr., mga kababayan, ipopromote ko lang po itong pinagkakaguluhan at ikinatutuwa naming mga Dabawenyo, mga kababayan, walang iba kundi itong Davao Tourist Passport, mga kababayan. Meron na po ang Davao Region. Hindi lamang po Davao City ito, mga kababayan. Buong Davao Region po ito. Mamaya, malalaman nyo po kung para saan itong Davao Tourist Passport, mga kababayan, na pinagkakaguluhan na nga ngayon ng ating mga kababayan kahit hindi Dabawenyo. Gustong-gusto pong kumuha na ganito, mga kababayan. Relax lang at launching pa lamang ito sa araw ng bukas. Nako, baka daluhan ko ito, mga kababayan. Kung kayo pupunta ng Davao City, magkakaroon po kayo nito, mga kababayan. Ayan, magkakaroon po kayo nito. Malalaman nyo po ang purpose nito. O ito, Davao Tourist Passport at the HTX 2025. We will be launching the Davao Tourist Passport this HTX October 2025 October 28 at Grand Regal Hotel. Ayan. Launching po ito Launching po ng Davao Tourist Passport, mga kababayan, sa araw po ng bukas, Oktubre 28, sa Grand Regal Hotel. Ayan. Dadaluhan ko yan, mga kababayan. Gusto kong malaman kung paano makakuha ng Davao Tourist Passport kahit na itong nakikita ho ninyo, ayan, mga kababayan, na mapa na nariyan sa pasaporte na yan, buong Davao Region ho yan. Yang mapa na yan, nariyan ako ngayon nakaupo. Mga kababayan, nariyan ako sa mapa na yan ngayon nakaupo, mga kababayan, habang iyayabang ko sa inyo itong Davao Tourist Passport. Kasi walang ganito sa Ilocos Norte. Iba talaga ang mga Duterte, mga kababayan. No? Yung bang mag-iisip sila na para mas lalo pang ikagaganda, no? Pag-usapan ang kanilang ang buong Davao Region, pag-uusapan at mas lalo pang makilala, higit sa lahat, dayuhin ng napakaraming turista. Ba yung nag-iisip kung paano palakasin ang turista, ang turismo sa lugar ng Davao Region? Ganyan po, mga kababayan ng mga Duterte. Samantala, ang Marcos, wala man sigurong ganito sa lugar nila. Nag-iisip ba itong si Marcos ng Ilocos Norte Tourist Passport? Wala man siguro, mga kababayan. Walang ibang inisip tong mama na ito, kundi banatan lahat ng mga hindi nila nagugustuhan, lalong-lalo na mga Duterte. Si Tatay Digong, ayan. Si Pastor Kibuloy, ayon, pinapiit nila sa kulungan. Lahat ng mga nagsasalita laban sa kanila, yun po ang inaatupag, imbis na gumawa na ganitong klaseng mga proyekto, mga kababayan. Ang Davao City, ang mga Duterte, pinuputakte ng mga chismis, ng mga kalaban nila sa politika, pero tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Yung napakabagong bombero ngayon sa Davao City na first time na makikita mo sa Davao City lang mayroong ganun. Di ba? Ayan, first time sa Pilipinas, sa Davao City pa lang may ganyan. Di ba? Nag-iisip talaga mga Duterte, paano pagandahin, mga kababayan, ang Davao City.
Dahil nga Davao City, madadamay na rin dyan, mga kababayan, ang buong Davao Region. At mangyayari talaga yan kasi susundin yan ng bawat alkalde, ng bawat LGU, tawag dito, official sa buong Davao Region, susundin yan, mga kababayan Kumbaga pattern ang Davao City ng lahat ng munisipalidad na nasasakupan ng Davao Region. Mangyayari yan. O kaya nga nagkaroon ng Davao Tourist Passport O ito na po yung pinaka-purpose niya, mga kababayan The Davao Tourist Passport is a part of an initiative to promote tourism in Davao and enhance the overall experience for visitor. It is a booklet that offers exclusive benefits, mga kababayan, discounts or access to various tourist attraction and experiences in Davao City. Yun. Nakuha nyo. Lahat ng, kumbaga ito yung pinaka-guide mo. Ito yung sunod kong pupuntahan. Aba, meron palang mga discount dito. Tapos, makaka-attract pa ito, mga kababayan, sa turismo sa Davao City. Kasi nga, may mga foreigner na nagpupunta po sa ating bansa na hindi po hindi na experience ang ganito. Maaring sa Davao pa lang nila ma-experience. Hindi lang mga foreigner, maging tayong mga tayo mismo, kayo, mga taga Maynila, taga Visayas, punta kayo ng Davao. Pwede kayong kumuha nito. Ngayon kung saan tayo pupunta? Saan ba maganda sa Davao City? Sa buong Davao Region? Ano ba? Ito po ang kailangan ninyo. Meron ding mga discounts na makikita kayo na maaari nyong magamit kapag meron kayong hawak nito. Ayan, ma'am, patingin po ng tourist passport ninyo, bibigyan nyo yun. Tapos tatatakan. Di ba? Parang nasa ibang bansa ka lang ang datingan. Di ba? Pero sabi po ng ating mga kababayan, baka simula na daw ito. Baka simula na daw ito ng panawagan ni Kiko Barsaga na Mindanao Secession. Hindi pa naman siguro. Kasi ang mapa na nakalagay dito, Davao lang Davao Region lang yan, hindi naman buong Mindanao yan. Hindi pa naman po siguro mangyayari. Malabo pa yun, mga kababayan. Pero pag nangyari, mabuti ho. Walang ganito sa Ilocos Norte. Kasi, ang inuuna ng mga kababayan ninyo, mga kaibigan namin na taga Ilocos Norte, pamumulitika. Kalampagin nyo yung kababayan nyo. Kalampagin nyo yung kababayan natin na bangag. Kalampagin nyo. Huwag kang mamulitika, mag-isip ka. Pwede naman to, alam nyo bang pwede itong gawin sa buong Pilipinas? Pwede ito, mga kababayan. Lahat ng mga turista, foreigner ka man o hindi. Halimbawa, ako, taga Mindanao ako, gusto ko mamasyal sa Intramuros hindi natin alam kung saan may magandang lugar diyan sa lugar na yan o kaya sa Luzon, sa Visayas. Saan ba may magandang pasyalan sa Visayas? 'Di ba? Meron kang ganito, alam mo kung saan ka pupunta. 'Di ba? Pwedeng gawin 'to, pero hindi po ginagawa ni Marcos kasi nga pamumulitika ang inuuna niya. Pabagsakin lahat ng mga hindi niya kaalyado. Yung mga nagsasalita laban sa kanya. Yun ang inuuna niya. Hindi nag-iisip ng ganito. Pero ang mga Duterte, galing, Siguradong mas lalo pang dadayuhin o puputaktihin ang Davao City ng mga turista, foreigner man o hindi, dahil sa bagay na ito. Simple lang to kung iisipin mo, mga kababayan, pero napakalaking hatak po nito sa turismo. Kaya ako, bukas,
daluhan natin to, mga kababayan. Daluhan natin to. Paano makakuha nito? Para, kasi ako bilang Dabawin nyo ako talaga eh. No? Hindi ko pa ho naiikot itong buong Davao Region. Napakalaki ho nito. Hindi ko pa po na-explore kung gaano kaganda yung ibang lugar sa Davao Region, yung mga, lalo-lalo na yung mga beach, no? Yung mga falls na sikat na pinupuntahan ng mga vlogger o pinopromote nila. Hindi ko po naiikot yan kasi hindi ko alam saan lugar, ano address, paano pumunta. Yung mga ganun, alam niyo yun? Diba? Kaya kailangan natin ito. Ayan, para meron tayong guide, ika nga, mga kababayan. At higit sa lahat, yung binasa ko kanina, meron ka mga benepisyo na mga makukuha rito, tulad ng discounts at access sa lahat ng tourist spot dito sa Davao Region. Yun, mga kababayan. Okay! Inggit na naman yung mga bangag supporter dyan. Kasi walang naiisip na ganito yung nila yung pinuno nila. Bangag kasi. Ang inuuna lang, pamumulitika lang. No? Hindi nag-iisip ng ikalalakas, ikagaganda na kanyang turismo, mga kababayan. Di ba? Inggit, no? Inggit. Meron kami dito, Ayan, meron kayo yan? Wala. Kami lang meron. Di ba, mga kababayan? Tuwa kaming mga taga Davao Region, mga kababayan. Okay. Dito na po tayo sa isa pang pag-uusapan natin. Nawawala si Bongbong Marcos, mga kababayan. Biglang naglaho. Habang nagaganap ang picture o photo ops, mga kababayan. Picture ba? Habang nagaganap ang photo ops sa dinaluhan niyang ASEAN Summit, mga kababayan. Hinahanap si Jay Junior. Ito, basahin ko po. Kasi may ibang haka-haka ang ating mga kababayan na baka daw jumingil lang. Ang CR ba, jumingil, yung iba naman. Basta marami. Ito, babasahin ko po, pero meron pong bubulong sa atin. Gaano kaya katotoo itong bulong? Ito, basahin ko muna. Jumingil. Jumingil daw ba? PBBM. Hinanap sa picturan sa ASEAN Japan Summit. Nahanap. Okay. Nawawala. Baka nasa CR. Suminghot muna sandali. Sumimple. Bumaba na yung tama Sumimple muna. Follow up ba? Para laging happy. Diba? Hinanap ng mga netizen si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang magpalitrato ang mga ASEAN leader kasama ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi. Ayan. Naganap ito sa 2028, 2028 naman, sa 28 ASEAN-Japan Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, mga kababayan, nitong Oktubre 26, kahapon. Okay. May ilang nagbiro na baka nag-CR lamang ang presidente. Ayan. Baka walang picture, bakit walang picture dyan ang ating presidente, di ba? Nag-attend siya, nang sabi ng mga netizen. Sagot naman ng iba, nasa restroom daw. Pero alam nyo po, mga kababayan, alam nyo po, bagamat mayroon pong dahilan dito, ito basahin ko muna yung dahilan, bago po yung bulong sa akin. Ayon sa Radio Television Malacanang, sa unang araw ng 47th ASEAN Summit sa Malaysia, sinamahan ni Marcos ang kanyang mga kapwa pinuno para sa 28 ASEAN-Japan Summit. Naroon daw siya, mga kababayan, kaya wala sa picture. Okay? Ito po ang bulong sa akin, mga kababayan. Ayan. Hindi ko na papakita sa inyo yung text.
Ayan o. Hindi ko na makita sa inyo yung chat, mga kababayan. Ganito. Ewan ko lang kung gano'ng katotoo to, ha. Yung tipong magkakapictura na daw po sana, maghahawak kamay na yung mga leader, ganyan, mga kababayan. Big kiss yan, big kiss. Kapit-bisig, at matawag dyan. Lumayas daw si Kokak. Umalis, parang nag-walk out daw si Kokak, mga kababayan. Ngayon, di naman matiis nitong Presidenteng Bangag, sinundan, siyempre First Lady yan, parang nagtampo, nagalit, nagalit siya, tapos ang inaway, yung mister na. Ganun ba? Bakit nagalit? Samantalang nasa event naman sana. Yung bracelet di umano, yung bracelet niya, mga kababayan, diba, alam niyo naman siguro ang kwento sa bracelet niya kung para saan yun. Di ba? Yung bracelet niya daw po, mga kababayan, pinagchichismisan ng mga media. Media nung Malaysia, pinagchismisan. Nagbulong-bulungan yung mga media. Kasi ganito yan. Yan ba yung yan ba yung bracelet na para matuntun siya kung nasaan siya lagi? Doon sa nangyari kay Tantoko. Yan ba yung bracelet na ikinabit sa kanya ng mga pulis? Sabi naman ng mga media, yan yun. Meron siguro nakatunog, kinuwento siguro narinig ng mga kasama nila pumunta dyan, entourage nila dyan nakasama sa Malaysia, siguro narinig, kinuwento naman ngayon sa Palaka, Madam, pinagchichismisan ho kayo nitong mga media na taga Malaysia. Ano sabi? Yung bracelet nyo daw po, Madam. Yan po ang pinag-uusapan nila. Kung yan daw ba yung sinasabing bracelet na para ma-monitor ho kayo lagi. Hindi kayo mawala sa paningin ng mga otoridad doon sa Beverly Hills. Ayan. Nagalit daw yung Ali. Mga kababayan, nagalit. Nag-walk out, nabastusan kumbaga. Kahit na bastos naman. Nag-walk out daw yung Ali. Sumunod ngayon yung lalaki. Nagtawag na ngayon yung host. Photo ops na po sa mga leader, sa lahat ng leader ng ASEAN Summit. Photo ops na po. Ayun. Umakyat na yung mga pinuno ng iba't ibang bansa. Si Marcos lang ang wala. Kaya yan. Hinahanap si Marcos, mga kababayan, hindi mahagilap, sa photo ops, meron pang video yan, wala, kasi sinusuyo yung Kokak. Sinusuyo yung Ali. Kasi lumuwag na naman yung tornilyo sa utak. Mga kababayan, yun po, daw ang dahilan. Kwento-kwento lang naman yan, di ba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, di ba? Pero tulad nung kay Tantoko, una kwento lang yun. Ginawan pa nga nila ng segue yun Gumawa pa nga sila ng maraming kwento para malihis yun Para hindi mapag-usapan, pero kalaunan, sumambulat din ang katotohanan na totoo yung kay Tantoko. Di ba? Parang ito lang yung istorya na yon. Kwento-kwento pala ngayon. Baka kalaunan, malalaman natin, totoo pala. Yung mga bulong-bulong ngayon, mga kababayan, na nagalit daw yung babae. Kaya, sinundan ng lalaki para amuhin. Para hindi na tupakin ba? May tupak na kasi matanda na rin yan Nagbiminupos na, matanda na. Di ba? Baka walang alak. Tinopak. Na-chismis, narinig niya, ayun. Lumuwag ang tornilyo sa utak, tinopak. Sinundan ngayon ng mama. Pagtawag na sinabing mag-photo ops, picture-picture na, wala yung presidente ng Pilipinas. Inaamo yung first lady niya. Kwento-kwento lang yan, mga kababayan.
Ito na po tayo sa isa pa. Nako, ito na. Ito na nga, mga kababayan, ito na. Ito na yung mga business sector o yung mga grupo ng mga businessman, mga kababayan. Nako, meron po silang isang open letter po para kay Marcos. Nako, mga kababayan. Pag ito, hindi niya tinugunan. Pag ito, binaliwala ni Marcos, mga kababayan, nako, may kalalagyan talaga siya, mga kababayan, baka pulutin siya sa kangkungan. Isang open letter ang inilabas ng malalaking samahan ng mga manggagawa at business organization para kay Bongbong Marcos Jr. Na nananawagan na harapin ng buong tapang ang anilay pinakamalaki at pinakagarapal na iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, mga kababayan, harapin ni Marcos itong napakalala at pinakamalaking korupsyon na nangyari sa bansa. Harapin niya. Ibig sabihin, wag siyang matakot kahit pinsan niya ang numero unong di umano'y mastermind nito napakalalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Kumbaga, wala siyang sisinuhin. Wala siyang kikilingan. Dapat pikit ang mata niya sa pagpapataw ng parusa, lalong-lalo na sa mga pinangalanan. Kasi hindi siguro kontento itong mga labor leaders at mga business organization. Hindi siguro sila kontento na mga puro kontraktor lang ang maaaring makalaboso dito sa napakalalang korupsyon o maanumalyang flood control project sa ating bansa. Hindi papayag yung mga manggagawa, yung mga leader na manggagawa at mga business organization. Dapat kung sino yung ikinanta ng mga resource person katulad ni Martin Romualdez at Saldico, yun talaga dapat ang unang parusahan bago pa yung mga kontraktor na yan. Kaya open letter ito para kay Marcos. Kumakatok sila sa tanggapan ni Marcos na harapin, buong tapang niyang harapin ang pinakamalaki at pinakagarapal na skandalo ng korupsyon. Harapin niya. Pag hindi po ito ginawa ni Marcos, hindi niya po pinagbigyan itong mga labor leaders, itong mga business organization, mga kababayan, hindi malayong mangyari ang alin? Ang katulad na nangyari kay ERAP. Mga manggagawa, lumabas sa kalsada, nagtipon-tipon, ang panawagan na tuloy, paalisin siya. Pwedeng mangyari din po yan sa Marcos administration, mga kababayan. Paano pag nagalit itong mga business organization na ito? Naibalita na natin to, naikwento ko na ho sa inyo to na nakarang linggo pa Itong 30 business groups na nagagalit na, nagsasalita na sila dahil dito sa napakalalang korupsyon sa bansa. Paano pag lumabas ito lahat? Lahat ng mga tauhan nila, galit na rin yan siyempre. No? Halimbawa isa ako sa mga business group na yan. Meron ako mga tauhan, may mga empleyado ako niyan. Sigurado. Gagalit na rin yan. Paano kung magkaisa yung mga yan? Na pag-usapan na mag-welga tayo, mag-rally tayo. Pababain natin si Marcos sa pwesto. Patalsikin natin siya. Paano kung ganun gagawin? Kayang gawin yan? Kayang gawin yan. Imbes na yung mga tauhan nila magtrabaho sa opisina, pumasok sa paggawaan, pabrika, babayaran na lang yan para sumama sa rally. Kasi galit na rin sa korupsyon. Magkikiisa yan, siyempre. Kahit ilang araw, kahit ilang linggo pa yan dyan,
mananatili. Kaya yan kasi mayroong pinanser. Oh, sigurado mapapatalsik si Makoy niyan. Pwedeng gawin yan? Pwede ho yan, mga kababayan. Nako, dapat kumilos ka na, Makoy. Huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Oh, huwag kang babagal-bagal. Pakabagal mo kasi kumilos eh. Ngayon nyo pabubuksan ang pagdinig sa ICI na tapos na, luto na eh. Oh, sino pa maniniwala sa inyo? Oh, dapat nung una pa lang, unang pagdinig, binuksan nyo kaagad, isinapubliko ninyo kaagad para sa transparency. Eh, ano iisipin ng tao na tinatago ninyo ang investigasyon sa ICI? Meron kayong meron kayong mga itinatagong agenda. Oh, meron kayong ayaw marinig sa pagdinig ng sambayan ng Pilipino. Sa madaling salita, may hocus-pocus sa ginagawa ninyong pagdinig sa ICI. Tapos ngayon, itong huli na, sa publiko nyo na si Martin Romualdez na ang state witness. Naloko na. Hindi yan ang gusto ng mga labor leaders at ng mga business organization. Hindi lang mga business organization, hindi lang mga labor leaders, kahit yung nasa laylayan na ng mga kababayan natin. Gusto talaga ang unang makulong yung mga pinangalanan na ng mga resource person sa Blue Ribbon Committee o ng mga kontraktor. Hindi yung mga kontraktor lang. Nako, yari ka, Marcos, mapapalaban ka rito. Ha? Siguradong mapipilitan kang ipakalaboso yung pinsan mo. Yari na. Paano ngayon yan? Naiipit ka na sa dalawang batong nag-uumpugan. Alin? Etong mga simpleng mamayan na ang sinisigaw makulong yung mga kawatan. At etong mga business groups, 30 yun eh. O kasama na itong mga business organization na ito. Mga labor leaders, kasama na yan. Parang nag-uumpugan sila eh. No? Nag-uumpugan sila. Hindi mo na malaman kung, nako, yari ka, Marcos. Yari ka. Hindi pala nag-uumpugan, inuumpog ka pala nila parehas. Inuumpog ka nila parehas. Kinakatok ka nila. Pagbigyan mo na. Kung ayaw mong mapatalsik ka sa pwesto mo, mangyayari talaga yun. Lalo na ngayon, galit na mga tao. Tapos may panibagong rally na naman. Ngayong November 13, ako, mabigat na rally na naman yan. Hindi natin alam kung ano isisigaw niyan. Baka Marcos resign na, naloko na. Kung nung una, parang medyo nagtimpi pa sila dahil akala nila mayroong mangyayaring maganda sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee at sa ICI. Pero siguro napansin nila na parang pinaiikot na lang sila, pinaiikot na lang ang mga tao. Nako, itong pangalawang pagkakataon na gagawa lang sila ng rally, hindi natin alam kung ano sisigaw ng mga yan. Baka patalsigin ka. Naloko na. Marami yan. Mag-aantabay tayo sa mga araw na yan, mga kababayan. Ito, kakalalabas lang na balita, groups vow bigger rally versus corruption on November 30. Yan po yung sinasabi ko. The various organizations that participated in that September 21, 2025, ito yung unang pagkilos. Di ba? Baha sa Luneta rally are preparing for a larger protest on November 30, 2025 to denounce what they describe as the government's slow
and selective prosecution of corrupt officials involved in anomalous and flood control project. Diba? Selective lang kasi eh. Pinipili lang nila eh. Oh, gusto lang nila yung hindi lang nila kaalyado, yung mga mas maliliit lang, is madaling salita, hindi niya pinsan, hindi niya kadugo. Ano ginawa nila kay Saldico? Hindi niya kadugo yun, hindi niya pinsan yun, pinalayas niya na. Matatagpuan pa ba yun? Malabo na. Hindi na makikita yun. Malabo na yun. Maniwala kayo mga kababayan, malabo na yun. Ayun yung pinsan niya, palayas, patakas na rin yata. Oh, kasi naiipit na rin. Patakas na. Mukhang patatakasin pa rin yata itong Pangulo na ito. Pag hindi yan sinunod o pinagbigyan ni Marcos ang kahilingan nitong mga business groups na ito, malaking rally ang mangyari na ipapanawagan, patatalsikin siya, mga kababayan. November 30 yan, mag-antabay tayo. Baka mangyari na yan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.